daratang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod. Ay may extension na. Lunas Extension. Wednesday evening, samahan niyo po muli kami for 30 minutes at pag-usapan po natin ang ating kalusugan. Makakasama po Ella Nibensal at ngayong gabing ito sasamahan pa rin nga po tayo ng ating pinagkakatiwalaang family at integrative medicine specialist. I-welcome po natin sa palatuntunang Lunas Extension, Dr. Irene Lim. Good evening, Doc. Kumusta po? Good evening, Eli, and also to our listeners and televiewers, Luzon, Visayas, and Mindanao. Sana ay nasa mabuting kalagayan at malusog ang pangangatawan ng lahat nang sa gayon walang liban sa plus. So ngayon, Doc, pag-usapan natin masakit na likod. Baka pneumonia na yan. Posible nga po ba, Doc, na may kaugnayan sa pneumonia ang pananakit ng likod? Actually, yes, no? Ang taong laging masakit ang likod kahit walang trauma or anything, hindi ho dapat baliwala, lalo na kung nagpamasahe na kayo, no? Babalik din ho after 1 or 2 days, so andiyan naman. At kung yan ay matagal na, try to rule out pneumonia. And lalo na kung may kasamang medyo hirap kayong huminga, may kasamang ubo o plema, lagnat, madali kayong hingalin, panghihina, yung para ho ba kayong nauupos. And pananakit kapag humihinga ng malalim, pagbaba ng oxygen, ako very significant po yan. Hindi ho biro ang bumababa ang oxygen. Talaga hong 100% pneumonia po yan. And red flag po yan. Kailangan yung pumunta ng ospital agad. And paulit-ulit na trangkaso, pananakit sa bandang tagiliran, no, ng inyong likod, upper, middle, and lower. At minsan, ang akala ho ng tao ay simpleng lamig. Kaya pinamamasahe nga ho nila or muscle pain or naipit na ugat. Pero maaari ho pala na ito ay konektado sa pneumonia or pulmonya o chronic lung infection. Basta ho may masakit kayong likod at medyo matagal na, huwag niyo hong kalilimutan na i-rule out kung wala kayong pulmonya. Any part ng likod natin, Doc, pwede nang ma-associate sa pneumonia. Kasi di ba may pananakit na sa shoulder nararamdaman na akala nila baka stress nga lang daw o di kaya sa upper back or lower back. Okay, so yung likod ho natin, i-divide ninyo into 3, tapos hatiin niyo ho sa gitna for left and right. So, basta ho upper, left and right, middle, left and right, and lower, left and right, lungs po yan. Pwede nyong i-consider yan na pneumonia. Below that, iba na ho yan, flank na ho yan or balakang, which is already the kidney. Yung gitna ho, hindi masyado yan kasi spinal column ho natin yan. So, dalawang tagiliran po na medyo gitna, pero hindi ho yung buto sa gitnang gitna. Now, sa shoulder, minsan ho kahit na shoulder, damay na rin po. Karamihan ho, masakit ang shoulder, pero masakit din ang upper back. Medyo naaano na po siya, nadadamay na yung shoulder, no? Pwede hong pneumonia pa rin yan, no? Paano nga po ba nagdudulot ng back pain ang pneumonia? Dahil nga rin po ba yan sa pawis or plema? Okay, so kapag may infection ho ang lungs, nagkakaroon ho kasi ng pamamaga or we call it inflammation. Pwedeng pus cell o plema. So, pwede rin hong pagbabara ng mucus at poor oxygen exchange. Ang lungs ho natin ay malapit sa ribs. So, may pleura din ho yan, lining na nakabalot sa baga. At meron din tayong upper back muscle and thoracic spine. Lahat hong yaan ay affected. Basta ho may inflammation, mucus, yung areang yan. And tandaan nyo po, wala hong inflammation pag walang infection. And walang infection kung wala hong mikrobyo. Okay. At ano naman po, Doc, yung mga senyales na ang back pain ay maaari nga pong galing sa pneumonia? Okay. So, magandang tanong po para may hint man lang tayo na baka pneumonia na nga, no? Kapag masakit, kapag umuubo o humihinga ng malalim, hayaan po, no? Masakit yung likod. Likod, oo, sorry. Likod po, pag kayo'y umuubo at humihinga ng malalim. And may phlegm ho, kahit kaunti. Kadalasan ang complaint ng pasyente tuwing umaga, meron silang nakukuhang phlegm. And feeling nauupos na kandila. So, bigla-bigla na lang daw ho, para silang nauupos na kandila. So, laging pagod. And napapagod ho kasi yung muscles, kulang sa supply ng oxygen.
And dahilan na rin ho ito sa mahinang daloy ng circulation. And masakit ang likod, lalo na pag nakahiga. Kasi naiipon yung phlegm at pressure sa baga. At lalo na kung may kasamang lagnat o pagpapawis sa gabi. Yung bang kahit naka-air condition ka, pagising nyo ng umaga, basang-basa kayo ng pawis. Malamig naman ho yung temperature. Yan, common complaint ho yan ng pasyente, no? So paano naman po nagkakaroon ng madalas na pneumonia, lalo na yung mga elderly at diabetic? Sa elderly, Doc, masasabi ba natin na yung laging nakahiga dahil nga po mahina na yung kanilang pangangatawan at madalas nga pong wala na rin masyadong nag-a-assist sa kanila? Yes, oo. So, ang kadalasan ho talagang dinadapuan lagi ng pneumonia is elderly, yung may mga edad na at diabetic patients. So bakit naman special mention ang diabetic patient? It is because di ho bang diabetes yung sugar ho nasa dugo, wala ho sa cells. So yung present sugar sa dugo, yan ho ay pagkain ng bacteria, virus, fungus, and other microorganism. Napakadali ho nilang lumipat sa pasyente kasi may food sila. And napakahirap po nilang i-eradicate kasi nga ho, may pagkain ho sila no? So mahirap po silang totally tanggalin. Now, elderly naman. Bakit ho elderly? Number 1 killer ho sa mga may edad na ang pneumonia. Tandaan niyo po yan. Bago kayo mag-consider ng kahit na anong sakit, pneumonia ho muna. And I would like you to take note, ito kung sasabihin ko, kung kayo ay may mga lolo, lola na bedridden na ho. So, ako nakakarinig ng tanggap na namin kasi may edad na, baka sa katandaan na yan. Okay, tandaan niyo po, walang namamatay ng walang sakit. So, pag namatay ho ang isang matandang bedridden, may sakit po yan. Wala hong namamatay sa katandaan. So, meaning, yung nakaratay niyo hong lolo or lola, kung yan po ay pinatingin niyo sa doktor at pina-auscultate niyo po ang likod niyan by a stethoscope, there you will find out na ang pasyente ho ay maraming crackles at plema sa likod. Therefore, may pneumonia ho yan. Hindi niyo lang pina-check up. And ayun ho, kung yan ay na-check up at nalapatan po ng gamot, mabubuhay pa ho yan at tatayo pa ho yan from being bedridden. So, stop nyo ho yung mentality na tanggap na namin, matanda na si lolo at si lola. So, baka dahilan na yan sa katandaan. Okay. Kasi may mga iba namang matanda na, di ba, Doc, may edad na pero healthy pa rin, di ba? Nakakagala, nakakapag out of town and out of the country pa Kaya nga di ba? So, hindi ho igugupo ang lolo at lola na maging bedridden kung wala ho yung sakit. And pinaka-common hong infection na maggugupo ng kanilang lakas is pneumonia. Tandaan nyo po yan. Yung mga hindi pa ho familiar sa pneumonia, hindi pa kayo nakakita ng mga pasyenteng namatay sa pneumonia, tandaan nyo po yan. Pag gustong maghihiga ng matatanda, iba po yan, nanghihina yan and they feel bad. Okay, pag-usapan natin, Doc, kung makakatulong nga ba ang antibiotic and ibang supportive therapies sa back pain na sanhi nga po ng pneumonia o may kaugnayan sa pneumonia. Yan po ang ating babalikan. Meanwhile, Doc, may promo pa nga rin daw po ba tayo kahit na June na? Okay, so yes po, open pa po ang ating mga promo, yung ating buy 2 plus 1. Malilibre ho ninyo ang vector scan, yung detox and blood cleansing para kung yun lang ang binayaran ninyo. And basic ho yan sa ating katawan, no? Para ho magkaroon ng health prevention and address the root cause of diseases. Then drip, pwede ho kayong magpa-drip, power drip po ang gawin ninyo because all-in-one na ho yan. Kahit wala kayong check-up, pwede po. Exemption to the rule, kung meron ho kayong allergy, pa-check up po muna kayo sa akin. And yung atin hong soap, IV anti-aging soap and IV whitening soap, naka 5 plus 1 pa rin ho. Napakabisa hong magbanat ng face at magpaputi. And yung atin hong beauty set, Love Your Skin, LUVURSKIN. So, ayan po, no, kahit ilang application nyo pa lamang ho, makikita nyo na ho ang big difference. Mag-glow na ho kayo. Napakagaling ho magtanggal niya ng mga impurities sa mukha. And of course, yung atin hong Dr. Irene Lim's Herbal Coffee, napakasarap po at napakasustansya. Kasi ho, blended ito with 15 powerful natural ingredients. At kung gusto nyo hong
maka-discount. Buy bulk ho ang gawin ninyong pagbili. Buy 10 boxes, discount of 50 pesos per box. Buy 20 boxes, discount of 90 pesos per box. And buy 30 boxes, discount of 100 pesos per box. Yung atin hong anti-diabetic and anti-obesity shot, once a week shot lang po. Ito na ho ang kasagutan para kayo ho ay pumayat at bumaba ang blood sugar. Lalo na ho kung naka-insulin kayo. Insulin ho araw-araw, umaga't gabi. Ito ho, isang beses lamang sa isang linggo at mas sigurado pa ho kayong bababa ang inyong sugar level. Elderly, yung mga hirap na hong lumakad, wag nyo na hong hintayin na kayo ay maging alagain at bedridden. So before it's too late, magpa-treatment na po kayo sa amin. And yung mga ayaw ho ng opera sa gallstone, kidney stone, marami na ho kaming napagaling dyan ng walang operation. And also yung mga barado ho ang puso, pwede ho kayong gumaling ng wala hong opera. PRP, platelet-rich plasma, para ho itong stem cell. But hindi ho siya stem cell. Ginagamit ho natin ito pang cell repair, pang cell regenerate, or tissue healing sa mga may damaged organ like liver cirrhosis, CKD, yung mga dinadialysis po, yung mga na-stroke, osteoarthritis, no? Marami na ho kaming natulungan para lumakad. And also yung atin hong book 1 and book 2, Unveiling the Truth of Diabetes and Food 101. Ito ho ang magiging Biblia ninyo when it comes to food. And pakitype nyo lang ho ang Doc Irene Lim both sa YouTube, Facebook, Reels, and TikTok. At pati na ho yung ating FB page. No? Paki-follow na rin ho. Ano ba talaga, Doc? Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati. Our hotline 8546-9412, 0922-875-2899, 0919-995-6168. I repeat, 8546-9412, 0922-875-2899, 0919-995-6168. Usapang masakit na likod at pneumonia, babalikan po natin maya-maya pagkatapos lamang po ng ilang paalala. Makati Medical Center or Makati Med is a premier hospital. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS! May nagbago! May arte! May budget! Kala nyo lang yon. So solid! White Rose Papaya, wow! White Rose! White Rose Papaya, wow! White Rose! White Rose Papaya! May glow up with White Rose Papaya! White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with White Rose Papaya! White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful!
Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Extension. Kasama pa rin po natin Dr. Irene Lim at pinag-uusapan nga po natin masakit na likod. Baka pneumonia na yan. Kaya naman po sa mga nakikinig sa atin na umaaray dahil nga po sa sakit ng inyong likod, makinig po kayo. Ano? Baka makatulong nga po ang ilang tips na pag-uusapan natin. So balikan nga po natin, Doc, yung ilan pang katanungan tungkol dito. Ano nga po ba yung iba pang kondisyon na dapat i-rule out kapag chronic back pain, yung hindi nawawala or matagal ng sakit sa likod? Okay, isa sa common na misdiagnosis is kidney infection ho or kidney stone. Kasi nga ho, sabi natin kanina, di ho ba? Ang kidney ho, mababa ng kaunti sa lower back natin. So, dito ho sa tapat ng ating elbow or siko, sa tapat ho niyan, kidney na po yan, hindi na po yan lungs. So, Okay. anything above that is the lungs. Hanggang doon lang po kayo. Pag umabot na ho sa level ng elbow ninyo, that is already the kidney. Minsan ho, namamali ng turo ang pasyente kung saan ang masakit. Siyempre ho, madadiagnose yan, kidney problem. Another is tuberculosis or TB. Kasi nga, lungs, parehong may phlegm. But sa auscultation po, ang TB, walang tunog. So, hindi nyo ho yan madadiagnose by auscultation kasi wala hong crackles, walang wheezes kayong maririnig. So talagang yan, madadiagnose nyo ho yan through chest x-ray, although very low ho kasi ang accuracy ng chest x-ray. Hindi ako nagre-request ng chest x-ray. Ang symptoms ho ng pasyente, very clear naman ho yan. Walang ganang kumain, payat, na parang nakadikit lang ang laman sa buto. Ayun ho, nilalaglat niyan late afternoon. Cold clammy sweat in the evening. And syempre ho, weight loss. At yung iba ho, mahirap silang matulog pagka may TB. Spinal infection, ang kaibahan naman po nito kasi nga likod rin Ang spinal ho, dito ho sa gitna ng ating guluhod. No? Yan ho sa back natin, yung pinakagitna ho na makakapanin yung buto, that is the vertebral or spinal column. No? Ang lungs po nasa dalawang tagiliran. Osteoporosis, pwede rin ho. But eto ang sasabihin ko, no? Ang osteoporosis ho, walang pain. Wala ko kayong mararamdaman na pain. Osteoarthritis ang may pain. Ang osteoporosis ho, nagiging porous o lumalambot yung buto ninyo. Pero pain is not one of the symptoms. And gallbladder disease, gallstone, kasi ho, yung pagtuturo ng pasyente, ang gallbladder ho, nandito sa right upper quadrant, sa harapan, sa medyo tagiliran ng right upper quadrant. Pag minsan ho, lumagpas kayo ng kaunti sa tagiliran, napunta ho sa likod, it will become pneumonia or the lungs. But hanggang dito lang ho kayo sa tagiliran at sa harapan ng right upper quadrant if it is a gallbladder disease. Kaya ho, pag nagtuturo kayo sa doktor kung alin ang masakit sa inyo, make it specific. Ituro nyo ho, alin talagang parte ang masakit. Kasi kada maling turo nyo ho, ibang organ ang nakatapat doon. Slip disc, ayan po, sa likuran din po yan, sa gitna. And also, pagka left side naman ho, medyo napunta ho ang pagtuturo ninyo, tagiliran at left upper quadrant, pancreatitis po. So,
pag sa baga ho yan, nasa likod, no? Hindi na ho tagiliran. Cancer metastasis, pwede rin ho kasi ayun na nga, kung nagmetastasize sa lungs, kala natin kung ano lang, kala natin pneumonia, but cancer, kalat ho pala ng cancer. But pwede rin ho kasi magka-pneumonia ang taong may kalat sa lungs. Also pleuritis, pero kung ang pleuritis, yung may tubig or water sa pleura, yung nakabalot ho sa ating lungs na membrane, medyo sharp ho ang pain yan. Matalim ang klase ng pain yan. And chronic bronchitis, ayan, kasi nga ho, ang bronchus, ibaba nyo pa ho ng konti ang bronchus, bronchioles, pababa, air sacs or alveoli. Pag sinabi mong pneumonia, doon ho sa air sacs or alveoli, pinakadulo ho ng lungs. Kaya when you take antibiotic which is tablet, hindi ho gagaling ang pasyente because nandoon lang ho sa bronchus yan, hindi ho yan makakaabot ang penetration sa air sacs or alveoli. And when you say pneumonia, it is at the end of the lungs which is alveoli or air sacs. Never attempt to give an oral antibiotic kasi sayang ho yung time. Pag sinabi natin pneumonia, every hour is important kasi may namamatay dyan ng 3 araw, 1 araw, 1 linggo. So, importante po yan, no? Kung may pagkakataong hindi nga po sapat ang antibiotic, ano po yung mga supportive therapies na ginagamit natin sa clinic na makakatulong nga po sa circulation at oxygenation? Okay, so sa clinic ho, talagang ginagamitan natin ng blood cleansing, no? Kasi nga po, meron hong ginagamitan mo na ng antibiotic, hindi pa ho gumagaling. So isa na ho sa ating supportive therapies, yung laser ho, no? So ang laser ho kasi 3 kulay, yung red light for circulation and Qi, innate energy, yung blue light ho, yun ang for infection. Nakakapatay ho yan ng bacteria, hindi lamang bacteria, pati virus, fungus, eggs of parasite, even amoeba or protozoans. Yung green light naman ho, ayan, nakakatulong din ng malaki dahilan sa for oxygen saturation po yan, and also to boost the immune system. Also yung ating high dose vitamin C, pagka ginamitan ho ang pasyente ng high dose, when you say high dose, it is 10,000 milligrams and up. Nagkakaroon ho siya ng extra antimicrobial property. So, pagka ordinaryong 500 milligrams na tabletas lang po, as antioxidant lang ho at vitamins lang ang gamit dyan. Pero pag high dose po, lahat ng klase ng mikrobyo kaya niyang patayin. So, hindi lamang po bacteria, so pati virus, fungus, protozoans, and eggs of parasite. So, also nagkakaroon din ho yan ng anti-cancer effect. Ultraviolet, ayan po, ito ho ang pinaka-potent sa lahat when it comes to killing microorganism. Ito ho kahit na HIV, kahit na ho hepatitis B, na wala halos available treatment pa to cure, kaya ho yan ng ultraviolet. Lalo na ho pag sinabayan ninyo with ozone therapy. So, ganun din po ang ozone. O3 ho yan, air, na ini-inject, dapat ho may blood. Kasi yung blood ho, doon sasakay yung ozone para hindi siya mag-evaporate kaagad. So, ayun ho, nagkakaroon din yan ng antimicrobial property and also nagkakaroon din ho yan ng anti-cancer effect and also anti-inflammatory effect. Kaya lang, yung iba naman ho, ino-overclaim naman ng ozone, no? So, wag niyo hong i-overclaim. Yung talaga lang hong nagagamot ng ozone. So, yan po ang mga extra supportive therapies. But also, hinahydrate ho namin ng pasyente, breathing exercise, steam inhalation kung kinakailangan, tinuturuan namin ng nutritional support, controlled physical activity. Hindi ho talaga yung sobrang exercise, mabibinat po ang pasyente. And adequate protein intake. So lahat po yan, sama-sama, pati yung antibiotic. And also before I forgot, kasi ho, pagka may biofilm na ho, yung mikrobyo, bacteria, fungus, eggs of parasite, pag nabalutan ho yan ng biofilm, which is para ho siyang sapot, binabalot niya yung bacteria, virus, or eggs of parasite to protect themselves. Panangga ho nila yan. Pag ginamitan ho natin ito ng itong mga blood cleansing po natin, supportive therapies, ano ho yun? Masisira ho yung biofilm and
tatamaan ho natin yung mga microorganism. Okay, Doc. May question dito, kapag daw po ba sakit sa likod na may kaugnayan sa pneumonia, ano daw po ba yung level ng pain nito from 1 to 10 kadalasan? Pwede daw po bang mawala kapag hinihilot? Okay, so kadalasan nawawala. But just for a few hours lang, babalik din. And same site din uli ang sakit. No? And pagka pinamasahe mo siya or pinagalaw mo siya, parang ang naiibsan lang ho yung dito sa ibabaw. Pero yung nasa pinakaloob ho, mararamdaman ninyo andiyan pa rin. No? So, mararamdaman ninyo deep pain. Level ng sakit, case-to-case basis din ho. But siguro kadalasan between 6 to 8 ang level ng pain. Okay, so ano naman po yung mga red flag na hindi po natin dapat i-ignore tungkol dito sa back pain? Okay, so ayan, pagka meron na hong hirap huminga, kailangan nyo na hong magpa-check up. And pagka ang oxygen ho, less than 95. Actually ho, kahit 97 pa lang ho, 96 before 95. Oo nga ho, ang pasyente medyo stable pa. But there must be a reason bakit bumaba below 98. And sometimes, pneumonia na rin siya, kaya lang, konti pa lang ang sinisira niya sa ating oxygenation. Pag below 95 na ho talaga, medyo kailangan nyo na ho talaga magpatingin. Lalo na ho, kami ang tinatanggap namin sa clinic is 92 lang. Below 92, hindi na po kaya for hospitalization na po yan. It is because tuloy-tuloy na ho yan. Every 4 to 6 hours, bababaho na ho yan ng paisa-isa. So oras lang po, hindi na yan aabutin ng days. Kaya for intubation ho ang pasyente kapag kagayan. Kaya wag nun yun na hong paabutin sa 90 and below. Mga 95 pa lang ho, magpa-check up na kayo. And kasi ibig sabihin ho, sira na ang puso kapag bumababa na ang oxygen ninyo. Sa kaso ho ng pneumonia, nauunang bumibilis ang heart rate. Yan, makikita Palpitation. Yes, 80, 90, minsan ho, meron pang 100 and 100 plus. Pag tumagal pa ho doon, di pa rin nalaman, eto na, si oxygen naman ho, pababa na, isa-isa. Pag meron ho kayo niyan, tas masakit pa ang likod ninyo, and also, lalo naman ho, kung may high fever kayo, no? Tas may back pain pa kayo. Also, minsan may kasama hong chest pain, no? Lalo na ho, may tubig o pleural effusion, sharp pain po. Pag may blood in the sputum din ho, kailangan hong magpa-check up, red flag ho yun. Pagka ang pasyente ho may confusion, iba na ho yun. Malala na ho ang pneumonia nun, no? Kung tuloy-tuloy ho ang back pain ninyo within 2 to 4 weeks, ayan nga ho, matagal na ho yun. Ibig sabihin, there must be may malalahong root cause niyaan. And syempre ho, unexplained weight loss, no? Red flag din ho yun. But hindi ho necessary mag-weight loss ang may pneumonia. We are just saying na red flag ho yun. And also, kahit ho actually wala yung mga symptoms na yan, kasi ho ang kadalasang masakit ang likod, minsan ho sakit lang ng likod. Walang ibang complaint ang pasyente. We call it what? Talking pneumonia or silent pneumonia or atypical pneumonia. Pneumonia hong walang simptomas. No? Or kung meron mang simptomas, so very mild. Minsan, itchy throat lang, tapos wala na. Minsan, sipon-sipon lang, tapos wala na. No? Pero pag in-auscultate nyo ho ang lungs, puno ho ng crackles. Yung crackles ho, sa stethoscope, para ho yung nagpiprito kayo sa low fire, pumuputok-putok ho yan. No? So, pagka ho ganun, basta crackles ho, pneumonia ho yan, hindi asthma. And eto pa ang sasabihin ko, yung mga na-diagnose ho as asthma, yan ho kasi lagi ang default. Pagka may narinig ang doktor sa auscultation na crackles, tapos ho pagtingin sa x-ray, normal. So, may mga, sad to say, may mga doctors din ho na hindi alam ang walking pneumonia. So, i-default ho nila sa asthma, which is, ang dami hong pasyente naming naka-find out, naka-maintenance ho sa mga PAF, hindi naman ho asthma. It is pneumonia. And malaki ho ang difference if you diagnose the patient pneumonia or asthma. Why? Kung asthma ho kasi hindi ka magbibigay ng antibiotic, bronchodilator lang or steroid. But if it is pneumonia, pinaka-primary hong kailangan ng pasyente, antibiotic. At kung hindi mo binigyan ng antibiotic, pwede hong ikamatay ng pasyente. Hindi bali na hong, baliktarin natin, hindi bali na hong nagbigay kayo ng antibiotic, yung pala asthma lang. Kesa sa inisip mo,
asthma lang, yung pala, pneumonia na siya. No? So, mas safe kung magbigay kayo ng antibiotic. Okay, para nga po sa mga interesado, Doc, na magpakonsulta sa inyo, ang inyo pong clinic address, hotline number, and of course, para sa mga interesado nga rin po sa inyong promo, ang ating detalye. Okay, so okay pa rin ang promo natin by 2+1. Nalilibre nyo ho dyan ng vector scan, which is whole body scan. Russian technology, wala hong radiation, more than 90% ang accuracy. Drip, kahit walang check-up, pwede kayong magpa-drip. So, 5+1 pa rin ho. Magaling ho magbanat at magpaputi. Atin hong beauty set, Love Your Skin. Napakagaling ho magtanggal ng impurities kahit ilang apply pa lang. And of course, yung atin hong coffee. Sa kaso ho natin back pain or pneumonia, makatutulong ho ng malaki ang ating kape because it is full of antioxidant. No? Kasi ho, 15 na powerful natural ingredients ang pinagsama-sama po dyan. Makatutulong ho yan sa inyong health. And also, by bulk ho ang gawin ninyong pagbili para may discount kayo. Yung anti-diabetic and anti-obesity shot, ayan, ito na ho ang kasagutan sa mga hindi maibaba ang sugar at hindi ho pumapayat. And elderly, wag nyo na hong hintayin na kayo ay maging alagain at bedridden. Habang may panahon pa ho ay magpa-treatment na kayo sa clinic. And yung mga ayaw ho ng opera sa gallstone and kidney stone, nasa atin ho ang kasagutan. At yung mga barado ho ang puso ay ayun po. No? So, pwede ho kayong gumaling nang hindi kayo inoperahan. Actually, may isa ho kaming pasyente, kagagaling lamang po. Before nagpa-treatment sa amin, 70% to 80% ho ang bara. Nagpa-angiogram ho uli before the end of 21 days, less than 50% na po ang blockade sa kanyang ugat. No? And PRP, platelet-rich plasma, so para ho siyang stem cell, nakatutulong ho ng malaki sa may mga damaged organ, tulad ho ng na-stroke, yung mga may Alzheimer's, yung may diabetes, at marami pa hong iba. Book 1 and Book 2, Unveiling the Truth of Diabetes for Book 1 and Book 2, Food 101 po. No? Magiging biblia ho ninyo when it comes to food. Pakitype nyo lang ho ang Doc Irene Lim, both sa YouTube, Facebook, Reels, and TikTok, at pakilike na rin ho pati ating FB page. Ano ba talaga, Doc? Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati. Our hotline 8546 9412 0922-875-2899 0919-995-6168. I repeat, 8546-9412 0922-875-2899 0919-995-6168. Thank you so much, Dr. Irene Lim, and keep safe always. God bless po. Keep safe, God bless, and good night. Yan nga po ang naging kabuuan ng ating discussion. Back pain, wag nga po nating baliwalain at ugaliin nga po nating magpakonsulta sa ating mga pinagkakatiwalaang espesyalista dahil baka ang sakit na nararamdaman niyo sa inyong likod ay may kaakibat ng seryosong karamdaman. Nakasama niyo nga rin po Elanie Bensal, bumabati ng magandang gabi at magkarinigan tayo hanggang sa susunod dito pa rin po sa programang Lunas Extension sa DZRH at RHTV. Mga kalunas, hanggang bukas dito sa Lunas Extension.